Pupunta ng Pilipinas? Anong gagawin natin doon? Kakain lang ba ng adobo o sinigang at babalik na? Para sa mga piling mag-aaral na gaya namin sa Peru, ang Pilipinas ay isa lamang bansa sa Timog Silangang Asya. Sanay kami sa field trip sa Europa o Estados Unidos. Kaya naman, ang destinasyon namin ngayong taon ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Ngayong taon, ang ating educational tour ay magaganap sa Maynila, Pilipinas. Seryoso po ba kayo, ma'am? Sa Asya? Ano naman ang matututunan natin doon? Ngunit, nang bumisita ang isang estudyante sa gitna ng Ayala Triangle at Bonifacio Global City, siya ay napaluha. Ano nga ba ang nakita ng mga elite mula sa Peru sa lugar na iyon? Ano ang nagpamangha sa kanila? Dahilan upang umamin silang, wala kaming alam. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang kahanga-hangang karanasang iyon. Bago magsimula, huwag kalimutang i-like at i-follow. Kumusta? Ako si Carlos Espino, 17 taong gulang. Lumaki at nag-aral sa Lima, Peru. Ang San Alta International, kung saan ako nag-aaral, ay isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa Peru at masasabi kong may kaya ang aking pamilya. Sa totoo lang, maliban sa sikat na lutuing Filipino, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Sa klase ng geography, alam ko lang na isa itong bansang arkipelago na nasa gitna ng ASEAN. Nang kausapin ko ang aking mga kaibigan, ang karaniwang tingin nila ay malamang, puro dagat, at probinsya lang yon. Nang ipahayag ang Pilipinas bilang destinasyon, sumama ang pakiramdam sa silid-aralan. Ang mga naunang batch ay nakapunta sa Madrid, Spain, at Paris, France. Ang isang taon pa bago iyon, sa New York at Washington, D.C., USA. Kung ikukumpara sa mga mararangyang lungsod na iyon, ang Maynila ay tila walang bentahe sa amin. Hanggang sa gabi, bago ang pag-alis, hindi ko pa rin inisip na magiging espesyal ang biyaheng ito. Akala ko, isang linggong paglalakbay lang ito, kakain ng kakaibang pagkain, maglilibot sa mga simbahan, at babalik na. Nang mag-impake ako, wala akong inaasahang anumang kakaiba. Nagsimula ang aming mahabang 20 oras na paglalakbay mula sa Lima International Airport, dumaan sa Mexico City at Tokyo. Nakakainip talaga. Sa eroplano, nag-usap kami ng aking mga kaibigan tungkol sa Pilipinas, ngunit kadalasan, hula-hula lang na malamang, katulad lang ng ibang developing countries. Malamang, maanghang ang pagkain. Paano kaya ang mga tao doon? Sa wakas, pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, ang una kong impresyon ay, mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Kung ikukumpara sa Lima Airport, napakalaki nito. Ngunit, ganoon lang, maraming malalaking paliparan sa mundo. Habang naglalakad patungo sa immigration, nagsimulang lumitaw ang mga kaibahan. Ang una kong ikinagulat ay ang sahig. Sa kabila ng napakaraming taong naglalakad, ang sahig ng paliparan ay kumikinang na parang salamin. Akala ko, maayos na ang pamamahala sa Lima Airport, ngunit iba ito. Nang pumasok ako sa palikuran, nagulat ako. Ang mga toilet bowl ay malinis at automatiko. Bawat cubicle ay may toilet paper at bidet na ginagamit ng mga Filipino. Ang mas kahanga-hanga pa, halos walang tubig o tulo sa sahig, napakagaling ng pagpapanatili ng kalinisan. Sa Peru, halos hindi kami nakakakita ng ganito kalinis na pampublikong palikuran. Habang dumadaan sa immigration, nakaranas din ako ng hindi inaasahan. Nang malaman ng opisyal na galing kaming Peru, binati niya kami ng simpleng Ingles, may kasamang ngiti at isang magalang na pagbati. Kahit hindi perpekto ang Ingles niya, ramdam ko ang sinseridad niya sa pag-aalaga sa mga dayuhang estudyante. Habang papunta sa baggage claim, nakita ko ang mga signage sa buong paliparan. Gumagana ang mga information kiosk. Maayos ang lahat. Hindi lang may Tagalog, kundi may Ingles, Hapon, at Koreano pa. Napakadaling basahin ng mga sign. Ang pinakanakakagulat ay ang mga tao. Sa kabila ng daan-daang turistang nagtitipon, walang nagtatakbuhan o nagsisigawan. Lahat ay nakapila ng maayos. Kung sa Peru iyon, tiyak na magulo at maingay. Ngunit dito, punong-puno ng disiplina. Paglabas namin ng paliparan at pagsakay sa bus papasok sa Maynila, naisip ko, hindi pa kami nakakapasok sa syudad, pero marami na akong nakitang kaibahan sa inaasahan ko. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa susunod na linggo. Habang nakasakay sa bus papasok sa gitna ng Maynila, tumingin ako sa labas. Ang skyline ay hindi naiiba sa ibang malalaking syudad. Ngunit napansin ko na mas malinis ang mga kalsada kaysa sa inaakala ko.
Kung ikukumpara sa kalye sa Lima, malaki ang pagkakaiba sa pamamahala. Lumipat kami sa MRT papunta sa lugar ng Makati, BGC. Ang kapaligiran sa loob ng MRT ang unang nagpagulat sa akin. Kahit rush hour, ang mga tao ay tahimik na nakaupo o nakatayo. Walang maingay na nakikipag-usap sa telepono. At ang pinakaimportante, wala akong nakitang kumakain o umiinom. Sa Peru, normal lang ang kumain ng snack o uminom ng tubig sa pampublikong transportasyon, ngunit dito may mahigpit na patakaran at lahat ay sumusunod. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang eksena ng huminto ang tren sa istasyon. Bago bumukas ang pinto, ang mga pasahero ay pumila sa likod ng dilaw na linya ng maayos, naghihintay na makalabas muna ang lahat bago sila pumasok. Ang ganitong antas ng kaayusan ay hindi ko maikakaila sa Peru. Sa aming bansa, pagbukas ng pinto, lahat ay nag-uunahan. Normal iyon. Nang bumaba kami sa istasyon ng Ayala at naglakad patungong Ayala Triangle at BGC High Street, namangha ako kung gaano kaabala at kalinis ang buong komersyal na lugar. Hindi lang ang kalsada, pati ang harapan ng mga tindahan ay malinis at maayos. Maliwanag ang mga ilaw, punong-puno ng buhay. Sa sandaling tumapak kami sa BGC High Street, biglang umiyak ang kasama ko sa biyahe na si Luisa. Nagulat ang mga kaibigan, nagtanong kung anong nangyari. Ngunit matagal siyang hindi makapagsalita. Kalaunan, nalaman namin na nagulat siya sa kalinisan ng simento. Nang pag-isipan ko, naintindihan ko. Ito ay isang komersyal na lugar na maraming tao, ngunit halos walang nakakalat na basura, flyer o nakadikit na chewing gum sa simento. Kung ikukumpara sa mga pamilihan o komersyal na lugar sa Peru, para itong ibang mundo. Sa aming bansa, habang dumarami ang tao, dumarami rin ang basura at dumi. Ngunit dito, kabaligtaran. Kahanga-hanga rin ang ayos ng mga tindahan. Lahat ay nakaayos ng maayos, magalang ang mga empleyado at tinatanggap ang mga customer ng may ngiti. Kahit ang mga delivery rider ay napakagalang. Nang makita niya akong dayuhan, tumango siya at ngumiti at ibinigay ang pagkain sa tindahan ng may pagpapakumbaba. Hindi lang siya delivery boy, mayroon siyang diwa ng serbisyo na kahanga-hanga. Kinagabihan, kinailangan kong bumili ng gamit sa kalapit na convenience store. Doon, nakaranas ako ng kakaibang karanasan. Ang 7-Eleven ay bukas ng 24 oras. Nagbebenta ng lahat mula sa mainit na pagkain hanggang sa pangunahing gamot. Ang mga empleyado ay mabilis magserbisyo. Matapos maranasan ang kaginhawaan na ito, nagsimula akong mapagtanto na ang Pilipinas ay hindi lamang may modernong teknolohiya, kundi isang lipunan na marunong magplano para sa kaginhawaan ng tao. At ang pinakakahanga-hanga, sa prosesong iyon, hindi nila nawawala ang kanilang kabutihan at pagkatao. Sa Peru, kahit may smartphone at internet, hindi ito kasing seamless na konektado sa pang-araw-araw na buhay. Dito, ang teknolohiya ay naging bahagi ng buhay, nagpapadali at nagpapabisa sa lahat. Ngunit kasabay nito, nakikita ko pa rin silang pinapanatili ang magandang asal at relasyon ng tao. Nakilala namin ang mga estudyanteng Filipino sa BGC. Ang mga estudyante mula sa St. Altura Academy ang magiging buddy namin sa loob ng isang linggo. Ang isa sa kanila ay si Gabriel Gab de los Reyes. Siya ang buddy ko. Magkalapit lang kami ng edad at marunong siyang mag-Ingles, kaya hindi magiging problema ang komunikasyon. Ang unang impresyon ko sa mga estudyanteng Filipino ay sila ay magalang, tahimik at lahat ay nakasuot ng napakaayos na uniforme. Kapag bumabati, gumagamit sila ng magandang ngiti at isang bahagyang tango. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang lumitaw ang pagkakaiba sa kultura. Ang unang problema ay nang bumisita kami sa paaralan. Pagpasok namin sa silid-aralan at pag-upo, kinuha naming mga Peruvian ang aming mga snack at nagsimulang kumain. Sa Peru, kung walang nagtuturo, normal lang ang kumain ng snack sa silid-aralan. Ngunit ang mga estudyanteng Filipino ay nagulat at sinabihan kaming, bawal kumain sa silid-aralan. Sa totoo lang hindi ko naintindihan. Break time lang, bakit hindi pwedeng kumain ng snack? Naiinis ako. Ipinaliwanag ng mga estudyanteng Filipino na ang silid-aralan ay lugar para sa pag-aaral at kailangan itong panatilihing malinis. Nararamdaman ko na napakahigpit nito. Wala kaming ganoong patakaran sa Peru. Ang pangalawang clash ay ng tanghalian. Nakita namin na pagkatapos kumain ng mga estudyanteng Filipino, sila mismo ang nagliligpit ng kanilang plato at sisa ng pagkain at inhihiwalay ang basura sa lalagyan.
Plano naming iwan lang ang aming plato sa mesa at umalis, ngunit sinabihan kami ng mga estudyanteng Filipino na kailangan naming tumulong magligpit. Sa una, hindi ko naintindihan kung bakit kailangang gawin iyon ng mga estudyante. Sa Peru may mga parlor sa cafeteria. Ngunit nang pakinggan ko ang paliwanag, nalaman ko na naniniwala sila sa prinsipyong kung kumain ka, kailangan mong magligpit. Ito ay personal na responsibilidad. Nang paulit-ulit itong nangyari, nagsimulang magreklamo ang mga estudyanteng Peruvian na masyadong nakatali sa mga patakaran ang mga estudyanteng Filipino. Bakit kailangang may patakaran sa maliliit na bagay na ito? Hindi ba pwedeng maging mas malaya? Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nagsimula kong maunawaan ang kahulugan ng mga patakarang ito. Ang hindi pagkain sa silid-aralan ay hindi lamang patakaran, kundi paggalang at pagpapanatili ng kalinisan para sa lahat. Ang pagliligpit ng plato ay pakikipagkapwa at pag-iwas sa abala sa iba. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Gab, lalo kong naintindihan ang pagkakaibang ito. Sabi ni Gab, bata pa lang, tinuruan na siya na ang mga bagay na ito ay ordinaryong pag-iisip. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil naniniwala siya na ito ay makakabuti sa lipunan. Mula sa pagiging naiinis, ang mga patakarang ito ay naging karunungan na nagpapahintulot sa lahat na mabuhay ng komportable. Malinis ang silid-aralan, lahat ay masayang nag-aaral. Lahat ay nagliligpit ng plato, nabawasan ang load ng iba. Nang maunawaan ko ito, lalo akong nagkaroon ng curiosity kung ano ang tunay na kahulugan ng mga patakarang ito na tila hindi komportable sa simula at paano nakakaapekto ang kulturang ito sa lipunang Filipino. Sa hapon ng Ika, 3 araw, pumunta kami sa lugar ng UP Diliman, Katipunan Avenue, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga estudyante ng kolehiyo. Malaki ang inaasahan ko. Pagdating namin, nakita namin na abala ang kapaligiran, maraming tindahan at cafe sa mga eskinita, punong-puno ng mga kabataan. Ngunit naligaw kami dahil hindi namin mabasa ang sign sa Tagalog. Ginulo rin kami ng mapa sa cellphone. Halos 1 oras kaming paikot-ikot. Nang sandaling iyon, 2 estudyante ng universidad ang dumaan at nakita ang aming pagkalito. Lumapit sila at nagtanong sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon. Kinuha ng 2 iyon ang kanilang cellphone, binuksan ang map app at nang malaman ang destination namin, tinulungan kaming magbigay ng detalyadong direksyon. Ang mas kahanga-hanga, hindi lang sila nagbigay ng direksyon, kundi nang malaman nilang dayuhan kami, inirekomenda pa nila ang sikat na bakery sa lugar at tinuruan pa kami kung paano mag-order doon. Sa Peru, mababait din ang mga tao, ngunit bihirang makakita ng tulong na kasing detalye nito, lalo na mula sa 2 hindi namin kilala na nag-aksaya ng kanilang oras upang tulungan kami ng walang anumang inis. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa host family. Naanyayahan ako sa bahay ni Gab at doon, nasurpresa ako. Ang nanay ni Gab ay naghanda ng pagkaing Peruvian para sa akin. Nang malaman kong kailangan niyang mag-internet, maghanap ng recipe, at subukan itong gawin ng ilang beses, labis akong nagpasalamat. Kahit hindi exact ang lasa sa original na Peruvian dish, ang intensyon ay napakahalaga. Ang pagpapahirap sa sarili para sa isang dayuhang estudyante na hindi niya pa kilala. Sa Peru, may kultura kami ng pagtanggap. Ngunit ang ganitong antas ng detalye ay bihirang makita. Habang naghahapunan, marami kaming napag-usapan ni Gab at ng kanyang pamilya. Napag-usapan namin ang pagkakaiba ng Pilipinas at Peru. Ang tatay ni Gab ay may malalim na kaalaman sa kasaysayan ng Peru. Nagulat ako. Ang conversation na ito ay nagpakita sa akin na ang mga Filipino ay talagang interesado sa ibang kultura. Hindi lang curiosity, kundi nagsisikap na maunawaan at magbigay galang. Habang pabalik, naalala ko ang mga pangyayari noong araw na iyon. Ang kabaitan ng mga estudyante sa Katipunan, ang init ng pamilya ni Gab, at ang paggalang sa ibang kultura. Nagsimula akong maramdaman na hindi ito aksidente. Ramdam ko na ang buong lipunang Filipino ay puno ng kultura ng pagtutulungan at malasakit. Sa ika-4 araw, mas lalo naming naranasan ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Nag-aral kami kasama ang mga estudyanteng Filipino mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. Ang nagpamangha sa akin ay ang sistema ng tanghalian. Mahigit 1,000 estudyante ang kumakain ng sabay-sabay, ngunit napakaayos. Bawat room ay may malinaw na pila. Ang pagpila para bumili ng kupon at pagkain ay natural.
walang sumisingit. Ang pinakanakakagulat ay ang presyo at kalidad ng pagkain. Masarap ang pagkain sa paaralan, kumpleto sa nutrisyon at maraming menu sa sobrang murang presyo, mga 50,080 pesos. Sa Peru, ang kalidad na ito sa ganoong presyo ay hindi mo makikita kahit sa mga pribadong paaralan. Pagkatapos kumain, ang detalyadong paghihiwalay ng basura sisa ng pagkain, plastic, baso ay nagpaalala sa akin ng kanilang awareness tungkol sa kapaligiran. Sa hapon, may oras para sa linis duty. Kailangang magwalis, magmop, magbura ng chalkboard at magtapon ng basura ang mga estudyante. Sa una, hindi ako makapaniwala, ngunit nang makita ko ang lahat na naghahati-hati ng gawain at nagtatrabaho ng masipag, hindi dahil pinilit, kundi dahil kusang loob, naramdaman ko ang pagiging espesyal ng edukasyon sa Pilipinas na nagtuturo ng tungkulin. Kinagabihan, naglakad ako papunta sa 7-Eleven malapit sa dorm bandang 11 p.m. Doon, nakita ko ang isang kahanga-hangang eksena. Isang babaeng empleyado, teenager, ang nagtatrabaho ng mag-isa ng hating gabi ng walang takot. Ang mas nakakagulat pa, may isang babaeng customer na bumibili ng mag-isa rin ng oras na iyon ng walang kaba. Sa Peru, napakadelikado para sa babae ang maglakad ng mag-isa sa gabi, ngunit dito iba. Binati ako ng empleyado ng tindahan ng may ngiti. Kahit hindi ko masyadong naintindihan ang Tagalog, naramdaman ko ang pagiging palakaibigan. Nang malaman niyang galing ako sa Peru, tila siya excited. Ang ganitong natural na pagiging malapit sa tao ay nag-iwan ng matinding impresyon sa akin. Pabalik sa dorm, tumingin ako sa paligid. Kahit lagpas 11 p.m. na, ang mga kalsada sa Maynila ay maliwanag pa rin. Kumpleto ang mga ilaw sa kalye, halos walang madilim na sulok. Ang mas kahanga-hanga pa, may mga taong namumuhay ng malaya. May nagjo-jogging, mag-asawang naglalakad, o grupo ng kabataan na nag-uusap, lahat ay tila relax. Nalaman ko na ito ang tunay na sibilisadong lipunan, hindi lang maganda ang ekonomiya, kundi nagtatatag ng kapaligiran kung saan ang mga mamamayan ay nabubuhay ng ligtas. Sa 5 araw, naranasan namin ang digital lifestyle ng mga Filipino. Dinala ako ni Gab upang makita kung paano ginagamit ng mga Filipino ang teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Sa umaga sa isang coffee shop, ginamit ni Gab ang cellphone para mag-order ng advance. Pagdating, kinuha na lang niya, hindi na kailangang maghintay. Ang pagbayad ay seamless sa pamamagitan ng app. Nang sumakay kami sa MRT, ginamit ni Gab ang tap card na konektado sa kanyang cellphone. Bukod pa rito, napakalakas ng internet signal sa loob ng tren, kaiba sa subway sa Peru kung saan madalas mawala ang signal. Sa tanghalian sa isang kainan, ginamit ni Gab ang cellphone upang i-scan ang QR code para magreserba. Pagkatapos, naglakad-lakad muna kami. Nang turn na namin, nag-abiso ang app. Sa pag-order ng pagkain, scan ulit ng QR code sa mesa, tingnan ang menu at mag-order sa cellphone. Napakaginhawa. Ang pagbayad ay scan lang sa GCash o Paymaya na karaniwang ginagamit ng mga Filipino. Halos hindi na kailangang magdala ng cash. Ngunit ang nakakagulat ay, sa gitna ng teknolohiya, ang init ng tao ay hindi nawawala. Ang mga empleyado ay nakangiti pa rin at magaling magserbisyo. Ang teknolohiya ay hindi pumalit sa tao, kundi tumulong upang mas maging mahusay ang serbisyo. Kinagabihan, sinubukan naming mag-order ng delivery sa pamamagitan ng GrabFood o Foodpanda. Napakaraming tindahan at menu na mapagpipilian. Pwede mong subaybayan ang lokasyon ng driver. Ang driver ay dumating at naghatid ng may kabaitan, ngiti at magalang na pananalita. Sa convenience store, may napansin pa akong isa. Lahat ng price tag ay may malinaw na presyo. Hindi na kailangang magtanong o tumawad tulad sa Peru. Sa pagbabayad, saktong isinoli ng empleyado ang barya. Kinaumagahan, nakita ko ang lola ni Gab na 80 plus na gumagamit ng smartphone upang mag-order online at mag-video call sa kanyang mga apo. Sabi ng lola, ang komunidad ay nagtuturo sa mga matatanda kung paano gumamit ng teknolohiya. Ang ganitong sistema na walang iniiwang sinuman ay nagpaantig sa akin. Sa MRT, nakita ko ang mga taong agad na tumatayo at nagbibigay ng upuan sa mga bata, buntis at matatanda nang walang nag-uutos. Ito ay isang karaniwang eksena ngunit napakahalaga. Pumunta rin ako sa klinika dahil sumasakit ng bahagya ang lalamunan ni Gab. Mabilis ang proseso at ang presyo ay makatwiran.
Detalyadong ipinaliwanag ng doktor at parmasyutiko kung paano gamitin ang gamot, sinubukang magsalita ng simpleng Ingles upang maintindihan ko. Ang medical technology ng Pilipinas ay advanced ngunit accessible. Nalaman ko na ang teknolohiya sa Pilipinas ay hindi nagdudulot ng inequality, kundi dinisenyo upang maging madaling ma-access ng lahat matanda, dayuhan o sinuman. Sa gabi ng ika-6 araw, nagkaroon kami ng roundtable discussion kasama ang pamilya ni Gab at mga kaibigang Peruvian. Nagbukas kami ng isip at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura. Maraming alam ang lola ni Gab tungkol sa Peru. Alam niya ang tungkol sa Machu Picchu at Nazca Lines. Labis niyang iginalang ang aming kultura. Napag-usapan namin ang edukasyon. Taimtim na isinalaysay ng tatay ni Gab na may problema rin ang Pilipinas, mataas ang kompetisyon, mabigat ang pag-aaral, at mahal ang review center. Pagkatapos kong makinig, alam kong ang Pilipinas ay hindi perpektong lipunan, ngunit naramdaman ko na nagsisikap sila para sa mas magandang lipunan. Sabi ng tatay, gusto niyang maging mas madali ang buhay ng susunod na henerasyon kaysa sa kanila. Nalaman ko na ang lakas ng lipunang Filipino ay ang puso na nag-iisip para sa nakararami, ang sakripisyo para sa susunod na henerasyon, at ang determinasyon na umunlad. Nag-usap-usap ang mga kaibigang Peruvian at nag-iwan ng konklusyon. Sa una, tila napakaraming patakaran at nakakagulo, ngunit ngayon, naintindihan na namin na ang mga patakaran ay nandiyan para sa kaginhawaan ng lahat. Ipinaliwanag ni Luisa kung bakit siya umiyak sa BGC. Siya ay naantig na makita ang lahat na nagtutulungan upang mapanatili ang kalinisan para sa lahat. Sa Peru, madalas naming inuuna ang personal na kaginhawaan, ngunit dito, ang mga tao ay handang maghirap ng kaunti para sa kabutihang panlahat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm nang may pakiramdam ng hiya sa aking pagtingin sa Pilipinas bilang isang developing country lang sa Asia. Nagsimula akong mag-isip ng seryoso kung anong uri ng tao ang gusto kong maging sa hinaharap. Dumating ang huling araw ng napakabilis. Hinatid kami ni Gab at ng kanyang mga kaibigan sa NAIA. Nagpalitan kami ng contact information at nangakong mag-uugnayan. Inanyayahan ako ni Gab na maging exchange student sa Universidad sa Pilipinas. Sa check-in, tiningnan ko ulit ang NAIA. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang laki ang nakita ko, kundi ang sistema at diwa sa likod nito. Ang kaginhawaan ay ang kooperasyon ng lahat. Bago sumakay sa eroplano, nagkaroon ako ng panata pagbalik ko sa Peru. Magsisimula ako sa maliliit na bagay tulad ng paghihiwalay ng basura, pagiging tahimik sa pampublikong lugar, at pagiging matulungin. Magsisimula akong mag-aral ng Filipino at mangangarap na bumalik at mag-aral sa UP o sa Universidad sa Pilipinas upang matutunan ang way ng Pilipinas sa pag-unlad at i-apply ito sa Peru. Umakyat ang eroplano, tumingin ako pababa. Nakita ko ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila. Napakaganda. At ngayon, naintindihan ko na ang kahulugan ng mga ilaw na iyon. Habang lumilipad pabalik ng 20 oras, inayos ko ang aking mga pag-iisip. Paano ko ikukuwento sa pamilya ko? Hindi lang na ang ganda ng Pilipinas, kundi bakit maganda at ano ang natutunan namin, lalo na tungkol sa public consciousness. Pagdating ko sa Lima, sinabi ng aking pamilya na nagbago ako. Nagsimula akong tumulong sa gawaing bahay, naghiwalay ng basura, at nagsimulang mag-aral ng Filipino sa pamamagitan ng series at musika. Pagkaraan ng 6 na buwan, nag-apply ako sa exchange program at pinalad na mapili na bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi bilang turista, kundi bilang estudyante na pupunta upang mas malalim na pag-aralan ang lipunang Filipino. Ang 1 linggong field trip na iyon ay nagpabago sa aking buhay. Nagturo ito sa akin na ang tunay na developed na bansa ay sinusukat sa diwa ng tao at ang mundo ay mas malawak kaysa sa akala ko. Dito nagtatapos ang kuwento ng aking pagtuklas sa kahulugan ng sibilisadong lipunan mula sa aking pananaw. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Mag-iwan ng comment upang bigyan ako ng inspirasyon.